hindi dapat magamit ang government offices to impose our beliefs on others. Alam mo, you're so gross. I'm not answering that. Wala akong alam dyan. Asyong Salonga versus Asyong Aksayan. Magawa sila ng gimmick kasi wala naman sila nagagawa kasi. Yung pinagdadaanan ng dati ko, hindi na pinagdadaanan ng pamilya. So it's like a roller coaster ride for us now. Sa dinami-dami ng mga panukalang batas na dumadaan sa Kongreso, bibihira ang pumapasa at mas bibihira ang inaatras. Kamukha na lang nitong House Bill 6330 or Religious Freedom in Government Offices Bill ng Kabataan Party List na final ni Congressman Palatino. Wala siya ngayon dito sa dokumentado pero kasama natin ang spokesman ng Kabataan Party List, si Atty. Rido. At syempre, nandito rin si Congressman Roy Legoles ng Parañaque, who opposes the bill. Atty. Ridon, bakit nyo inatras? Well, it is a response to parang the growing concern. Saka parang ng mga kasama namin sa Kabataan Party List na parang ang nangyayari daw dito parang naiiba na yung tono ng debate. Ibig sabihin parang imbes na pinag-usapan natin yung constitutional prohibition ng non-sponsorship, non-promotion, non-aiding, non-assistance ng Estado sa mga particular na religion, yung pinag-usapan na lang dito, ang Kabataan Party List, ban gun, anti-gun, o kaya anti-religion na. Pangalan ng bill is Religious Freedom Yeah. Bill. Okay, pero it sounds like a freedom from religion bill. Well, hindi naman, kasi parang it is more of an assertion of the constitutional prohibition nga, ng non-sponsored. Ibig sabihin, that the state cannot be seen to favor or give preference to any religion. Alam niyo, dalawa ang aspeto ng religious provision, no? Yung provision ng religion sa Constitution. Tama yung sinasabi ni Attorney na yung non-promotion, that is on the first part, nakalagay rito, no law shall be made respecting an establishment of religion. Yan, yung non-promotion. Pero may isang aspeto pa, magkasama yan nakalagay rin dito, or prohibiting the free exercise thereof. So, pag mayroong batas na nagpo-prohibit, klarong-klaro kasi ito ang tinatawag na Religious Freedom Bill, pero puro do not ang nakalagay dito Nakalagay dito, religious ceremonies shall not be undertaken. Bawal. Religious symbols shall not be displayed. Bawal. Puro bawal na nandito. So, mukhang baliktad yung nangyari dito. Parang bawal ang religion. Yung bill naman po namin, it is a check against the state. Ibig sabihin that the state cannot be seen to give preference or sponsorship to any and all particular religions. No? Yung second part na sinasabi, there is nothing in the bill actually that prevents the particular private person, the particular government person, from exercising for himself or for herself. Pero ang sinasabi dito, for example, in Congress, there are about 280 members there. Iba-ibang relihiyon ng mga tao doon. And we've been doing this since 1987 and even in the old Congress, yung prayer before the session. Iba-iba ang dasal dito. May magdadasal ng protestante. There was a time our president was a Protestant, 1992 up to 1998. He did not have any problem with that. One of the greatest religious feasts under the Merriam-Webster definition, Christmas is a religious festival. So bawal na rin yun. Bawal lang Christmas. Yung batas na nagsasabi na holiday pag Thursday, holiday pag Friday, bawal na rin yun. How about Eid al-Fitr? End of Ramadan, bawal na rin yun kasi religious yun So, we have to be consistent with this, you know. Ito isang panukalang batas na sa aking pananaw, masyadong hindi inisip yung consequences, yung repercussions. Magkakagulo ang bansa dito. Instead of unifying the country, yun ang hindi ko maintindihan. Tanong nga po ng CBCP, bakit nyo ito pa sa lahat ng ipagbabawal na pwede nating gamitan ng legislative powers, bakit ito na hindi naman daw nakakasakit? Sa lahat ng mga bill na kinakailangan, bakit ito pa yung unahin? Hindi naman siguro nakakaabala, nakakasama.
bagkus nakakatulong. Pagkampanya nga ng eleksyon, sinasabi natin dapat ang ihahalal natin ay makadiyos, makatao at makakalikasan. How about in the madrasas? Paano yun? Pag nag-worship sila? Pero sabihin, mababawal. I think if it is within the framework of the promotion, sponsorship of the state of any and all religion, then such should be prohibited. Exercise of religion, yan dapat may freedom yan. Because religion, as far as I know, serves as a guide a moral guide, a moral compass to people, irrespective of the religion. Maganda sana talaga dapat pinursigin nyo ito. Alam nyo kung talaga naniniwala kayo, and this is a principled initiative on your part. Sana hindi nyo winidraw. Dapat nilaban nyo to, hindi nyo inatras. Pag nagsalita lang si Sito Beltran, inatras yun na kagad. It's because of bigots dapat like him. pinaglaban ito, i-debate. The best place for a debate like this is Congress. Si Sito Beltran nga pala, columnist sa Philippine Star, ang nagbansag dito na Ban God Bill. Ban God Bill. I think it's unfair na tawagin yung bill na Ban God Bill. Hindi yun ang intention natin. Pangalawa, we cannot legislate such kind of action. Ang gusto lang natin mangyari, yung mga heads of government agencies dapat mag-draft ng guidelines para i-ensure na ang Estado neutral pagdating sa reliyon. Okay. Patience, my God. Kala mo, candy lang ang hinihingi mo. Yan. Sir, tatanong ko lang, bakit ito yung priority yung bill? Kasi yung impression din ng mga tao, parang minadali. Bakit nga ba ito yung inuna nyo sa lahat ng problema daw ng mga kabataan natin? Obviously, hindi totoo yun. Kasi parang the last 2 terms of Kabataan Party List, talaga naman, inilaban ng Kabataan Party List yung higher budget ng yung BPO workers bill, tapos yung higher education, sabihin, budget ng state schools. Linaban namin yung tuition moratorium, tuition regulation. Minadali daw ba na hindi parang napag-aralan yung content kaya ngayon we're seeking na medyo i-withdraw Hindi naman. Ibig sabihin parang I think the provision is clear. It is it imposes a duty on the head of office. Ibig sabihin, it is a message to the head of offices of bureaus, departments, and agencies na parang, uy, kayo huwag kayong mag-sponsor at mag-promote ng sarili nyo. Ibig sabihin, hindi naman sinasabi dun sa mga empleyado ng gobyerno na huwag kayong magsisimba dyan. Obviously, meron statutory exceptions yan Ibig sabihin, yung mga... Nandun ba sa... Hindi naman kailangan nakalagay sa panukalang batas yun Nakalagay dito, religious symbols shall not be displayed. Meron ng mga patsi-patsing mga batas kung saan halimbawa sa mga ospital, public hospitals, military camps, encampments, para meron chaplaincies talaga Considering we're 83% Catholic, mukhang marami-raming exceptions na gagamitin natin doon. Well, ako Katoliko, but I'm also a legislator. Naniniwala ako na ang government offices should be for all religions and also for people who have lost the faith. Marlon, hindi mo kailangan magpasikat. Hindi naman po ako nagpapasikat Sinasabi ng mga kritiko, yun daw parang author ng mga ganitong bill, gusto lang magpakilala sa publiko para magtumakbo sa higher office. Si Congressman Palatino ba may balak na tumakbo sa higher office? Senador yun. Lalo na, pagkatapos itong Ban God Bill. Pwede, disqualified pa siya. Ito bang bill nyo, Tony Ridon, may co-author ba to? Wala. So, solo ni Congressman Palatino yung pag-withdraw niya. Hinahain at binawi. Sa final statement naman talaga ng Kabataan Party List, parang we're extending parang parang olive branch to Congressman Goles and to Sito Beltran and to all the others. We apologize with all our heart. Thank you. Okay, maraming salamat Congressman Goles at Atty. Okay. Suki na ng dokumentado ang mga Gutierrez family members. This time, nag-resign via Twitter. Totohanan ba yun o tutuluyan ba niya to o gimmick lang? Noong June 23, nagkaroon sila ng birthday presentation para dito kay Rufo Gutierrez sa paparazzi. Imbes na masiyahan siya dun sa presentation para sa kanya, sa pag-celebrate niya ng 38th birthday niya, parang na-offend itong si Rufa dun sa isang segment ng show na ang tawag nila dun is Bulong ng Palad. Tanong kita, dapat friends pa rin tayo, ha? Wag mo seryosohin yung tanong. Yung mga co-host ni Rufa is magbubulong sa kanya ng questions. Sasagot lang siya dun. Ang tatlong choices niya is yung mga tatlong lalaki
sa past niya, yung mga na-link sa kanya. Una dyan, letter A, si Ago Mulak, and B, si Zoran Legaspi, and si Robin Padilla. Pero yung tanong ni Mr. Fu, ang binulong lang niya yung bandang huling parte ng tanong. So yung first part ng tanong, sinabi niya at ang sinabi niya, sino ang pinakamalaki? Sino may Tapos pinakamalaki? sabay bulong. Sino ang may pinakamalaking? Could be anything. Titillating yung tanong. Yes. Okay? Which was the intention. It could be harmless, pero obviously, hindi harmless ang tanong dahil hindi talaga sinagot ni Rufa. I refuse to answer. And nung pag-answer ni Rufa daw na I refuse to answer that, tumawa pa siya, ganun. And then kaya nagtaka sila Mr. Fu, sabi niya, dahil biglang sa Twitter niya nilabas. Kasi natapos ang show ng maayos yung mga host. Parang minadali po ni Rufa na tapusin yung show. And Rufa is the first host na maupo doon for yun sa bulong na segment nila. Kasi before, laging mga guest nila. This is the first time na host yung naupo nila. Kasi parang nabastos na siya Parang gusto na daw na tapusin. Oo, tapusin na. Nakisaw-saw din syempre yung nanay, si Annabel Rama. Of course, may tinwit siya. Tinira talaga ni Annabel yung mga staff nung show na ng paparazzi. Talagang medyo... Ang una ko lang naalala during nung time na nagtitweet nga si Rufa, ang sabi ni Annabel na itanong yung same question kay Iwamoto, pero si Rufa lang talaga yung nag-express ng sentiments niya against that question. After nun, yun na nga yung mga 1 of 7 niya na na saying, Sir, na talagang binabash niya yung mga writers and staff of the show. Comedy King Dolphy, ano na nga bang tunay na kalagayan? Yung pinagdadaanan ng daddy ko, hindi na pinagdadaanan ng pamilya. So it's like a roller coaster ride for us, no? So minsan mataas kami, minsan mababa. Itong kumakalat nga pala na picture sa Facebook asking for prayers para kay Pidol. Kamusta na nga ba lagay niya ngayon? Well, sir, sobrang, kung i-describe ka ng Quezon family roller coaster, paiba-iba talaga. Yung pinagdadaanan ng daddy ko, hindi na pinagdadaanan ng pamilya. So it's like a roller coaster ride for us, no? So minsan mataas kami, minsan mababa. And yung disease niya, yung chronic obstructive pulmonary disease o isang lung disorder, yung nahihirapan ka huminga, progressive disease yun. Lalala pa yun pag sinasabing progressive. Opo, kasi nga nanghihina na eh, matagal na, nanghihina na. 2000 siya na-diagnose nun. And at the rate he's going, he's really strong. As of now po, yung recent update is si Dolphy, di ba, dumaan siya sa surgery. Nalaman po ng doctor na meron po siyang hematoma. Yung nagkakaroon po siya ng mga pasa. This is because of the internal bleeding na nangyayari sa kanya. Pero ang sabi ni Eric Kiso, as of now daw, mas nagiging responsive na si Dolphy. So lumalaban pa rin siya talaga? Yes, definitely. Which is good to know. Yes, Saka, sir. Nakikita natin tuwing merong ganyan, merong external help, kunwari tracheotomy or yung dialysis, nakikita natin na nakakatulong dito nga kay Dolphy. So, Mas makakatulong talaga yun. Pero meron din kasi siyang downside, sabi. Ang naging problema, yung organs nga, yung lining, numinipis naman. Because of the dialysis din. Hindi lang dahil din yun sa mga gamot na tinitake niya, yung stomach lining niya. Tsaka dahil sa ganitong edad, sunod-sunod na organ failure na nangyayari. Diba? Pero gusto natin malaman din kung kamusta na ang lagay ng kanyang National Artist Award. Sir, sabi kasi ng NCCA tsaka ng NCCA, National Commission for Culture and Arts, meron daw kasing proseso dyan at hindi siya magagawa overnight. Kasi kami sa National Commission for Culture and the Arts, hindi po namin masasabing ganun kadali. Kasi nga, ang sabi nga namin, 3 deliberation. Medyo mahaba po ang proseso. Talagang wala kami magagawa dahil yun ang process eh. Alam natin yung proseso, mahaba yan. Mahaba yung proseso. But hindi nila, etong tanong ba't hindi nila inuna si Mang Dolphy bago si Carlo J. Caparas? Yun lang mga tanong ng mga taong nagtataka. Yung pinaka-recent na interview natin with the officials of the NCCA, na-nominate na rin si Dolphy. During that time, na nanalo si Carlo J. Caparas, si Cecil Guidote Alvarez, pero parang nawala siya dun sa shortlist. 2009. Oo, kasama siya. Pero wala po siya sa final list. Wala siya sa final list. Nakapasa siya sa first deliberation.
Kaya lang dun sa second deliberation, hindi na siya nakasama dun sa i-recommend for the final deliberation. Napadagdag lang Hindi si Carlo tama yung J. sinasabi na mahaba yung proseso. No, sir, ang talagang natanggal talaga siya sa listahan at sabi ng sources natin sa loob, talagang merong groups na oppose sa kanya. Just because they don't recognize, because usually ang problema kapag mainstream ka, hindi ka kinikilala bilang kulturati. So may mga ganun Beverly, issue. mainstream? Ayan. Who can be more mainstream than Carlo J. Caparas? Yun nga, si Carlo J. kasi sa visual arts, si Dolphy ay sa film. So yun, pagkaiba daw sila. Yun lang yung nire-repeat nila. So hindi tamang ibig sabihin na Oo. nasulot siya ni Carlo J. Caparas dahil magkaibang kategorya sila. Pero meron din tayo nakausap si Rez Cortez na NCCA din siya, nasa executive committee siya ng for cinema. Sabi nga nila, paniwala nila, baka merong it played a hand yung fact na close siya kay FPJ, close siya kay Erap, na kilalang kritiko ni GMA. At supposed to be ninominate ng Malacanang. During that time, ang nalagay sa listahan. Kasi ang pagkakaalam ko, wala naman nag-post kay Dolphy. Pero parang nagkabulagaan na lang, bakit yung mga supposed to be wala sa listahan, yun ang nakarating sa Malacanang. hindi na siya siguro nakaabot sa dulo ng listahan dahil alam naman nilang ita-thumbs down GMA. So yun ang kanilang theory, kumbaga. Sir, di ba sabi nga ni Dolphy, no? And I quote, siya na lang daw yung national arthritis. Ako, hindi ko na iniintindi national artist. Dami yata kumukontre. Pwede na sa akin ang kwan. National arthritis. Hindi na national arthritis. Tawa ako. Oo nga. Okay, may bagong bangungot si Mayor Lim, ang Dirty Harry ng Manila, at ang kanyang pangalan ay si Vice Mayor Isko Moreno, na dati niyang kakampi at kaalyado. Bakit nga naman hindi sasama loob ni Mayor Lim, yung kanyang bise na inalagaan, sumakabilang kampo na kay Era? At hindi lang yun, ito na nga, nagsampa na nga na reklamo itong si Isko Moreno laban sa kanyang mayor na nananakot daw at umano'y may death threats na nga raw itong si Mayor Lim sa kanya at sa kanyang mga konsehal. Diba? 28 na konsehal. Ang sinabi niya doon, kung gusto niyo ng away, pagbibigyan ko kayo. Oo, sabi niya, sabi niya, ang Hindi ata tatao. doon nakakatakot o kinabahan. Dito sa part na to, sabi niya, ang tatapang nyo, para kayong walang kamatayan. Yan. So parang ang dating kila Isko Moreno sabi, walang kamatayan, bakit papatayin na naman kami? May sinabi si Mayor Lim na mga salita na kung saan na nakakatakot na salita. Huwag ka matakot, Isko. Wala naman nakakaalam ng identity mo. Ayon sa mga inulat sa amin ng mga punong barangay na audience doon sa Patawag, comparing to 28 councilors and the Vice Mayor. Kung gusto nyo ng away, pagbibigyan ko kayo. Huwag nyo hintahin na natutulog ako, pinag-iisipan ko kayo ng masama. Tapos bigla ba naman sinabi, bakit? Wala ba silang kamatayan? Sa amin, bakit naman Mayor, na kailangan nyo kaming takutin, kailangan nyo kaming bantaan. Coming kasi from Mayor Lim, ano? Yes, Dirty Harry. Dirty Harry nga naman. Iba yung konteksto ng mga ganong salita. Kilala raw kasi siya sa pagpapaligpit. Oo, parang napaganon ka. Napaganon ka, MJ, pagpapaligpit. And ito si Mayor Alfredo Lim, syempre dinefend niya yung sarili niya. Kasi sinabi niya na wala siyang pagbabantang ginawa. In fact, ang sabi niya, it's just a figure of speech. Sira ba ulo ko, mananakot ako sa dami ng tao? Sinabi ko lang tatapang ninyong magkalat ng kasinungalingan eh. Sabihin lang ninyo sino yung sumusweldo. Ba't ayaw ninyong papilahin? Sabi ko, tatapang ninyo para kayo walang kamatayan. Threat ba yun? It's not a threat. We all know ba't nagsimula to. Simple, lumipat siya ng kampo. Yun na, ganun lang kasimple. Mga pag-usapan niya natin, di ba, ng mga previous episodes ng dokumentado, ito nga ang paglipat nga ni Vice Mayor Isko Moreno sa poder ni dating Presidente Joseph Estrada na alam naman natin na tatakbo sa Maynila. At ito nga, nung nakasabay pa nga nung araw ng Maynila yung feast ni San Juan. Ni San Juan, yung basaan sa San Juan. At sa halip na sa San Juan siya makipamiesta, dun siya sa Manila nakipamiesta.
Kaya nga ang nangyari nga noong nakaraang pag-celebration ng Araw ng Maynila, that was June 24, magkahiwalay sila nag-celebrate dahil nga magkaaway nga sila. Si Isko Moreno nasa Diamond Hotel habang si Mayor Lim naman chose to be in the Manila Hotel. Ngayon po ay Araw ng Maynila. Sa maliit naming kaparaanan kasama ang konseho na may mga bulletproof na sa katawan sapagkat mukhang may napipikon na. Pero talagang ganyan, wala tayong magagawa. Sir! May pinariringgan kayo? Medyo meron na rin konting siraan na nangyayari kasi doon nga sa Diamond Hotel, sabi ni Isko Moreno, kung iahambing daw niya si former President Erap, asyong salongga daw, habang si Mayor Lim naman ay asyong aksaya, referring to funds ng local government ng Manila na apparently daw, or allegedly, sinasabi niyang inaaksaya nga ni Mayor Lim. Tinawag nila si President Erap na ex-convict. Sabi, ex-convict versus ex-cop. Pwede kami naman ngayon, asyong salongga versus asyong aksaya. Gumagawa sila ng gimmick kasi wala naman sila nagagawa kasi. They're trying to divert the issue, applying squid tactics. Pero showbiz pa rin ang sagot, of course, ni Isko pagka sinasabing pamumulitika lang yan. Sabi niya, hanggang sa 2013, tutulungan niya yung current na administrasyon. Hanggang sa 2013 of June 30, patuloy kami makikipagtulungan sa administrasyon na ito. Dahil sa July 1, iba na. Lagi sinasabi na ating eleksyon, ako daw maganda na dapat I should step aside and give way to the young ones. Ang aking pong sagot dyan, tatanda rin kayo. Beverly, may angulo ba tayo dito? Dirty Harry na blotter. Patayin sa sindak si Isko. I-stop na muna ang bangayan. Hindi lamang para sa Maynila, kundi para na rin sa buong bayan. Tara na at magkaisang manood ng dokumentado. What's your mix? I am German, Filipino, Spanish, Chinese. So, biyak-biyak yun. Mga natin 20% yun, Laura. Ayan, live ang 5 winners ng Miss World Philippines. At kasama natin ang National Director ng Miss World Philippines, si Miss Cory Quirito. Unang tanong, was there a conscious effort na pumili ng morena o dark skin? Kasi napapansin namin na medyo moreno yung skin tone ng mga beauty ng ating mga winners. Naging inspirasyon namin ng pagkapanalo ni Miss Venezuela, Iviana Sarcos, na napakaitim. At yun ang naging choice ng mga past Miss World title holders sa London, England. Kaya sabi namin, sige, let's go for mga iba't ibang klaseng kagandahan ng Pilipinas. Nakikita nyo ang ating mga candidates, mga winners ng mga prinsesa ng Miss World Philippines. They all have a different look. Okay, Cory, tanong natin yung mga winners natin, what's your mix? Simulan natin sa 4th princess. I'm Brenna Gamboa. I was born in the States, but I'm 100% Pinoy. Ang ganda. I'm April Love Jordan. I'm 100% Filipina. My name is Vanessa Aman. I'm 23 years old. I come from Lapu-Lapu City, Cebu, and I am German, Filipino, Spanish, Chinese. So, biyak-biyak yun. Mga natin 20% yun, Laura. 50% German, then 1/4 Filipino, then the rest Spanish and Chinese mixed. From Lapu-Lapu City? Yes, Lapu-Lapu. So, you know Cebuano? Yes. Bisaya? Marunong ka Bisaya. Kahibalo ka mag-Bisaya? Oo. Okay. Okay. My name is Marianne Ross Misa, and I'm 100% Filipina. My name is Queenie Rahman. I'm 50% Pakistani. Okay. Cory, what are our chances? Anong posibilidad na isa sa mga papadala natin ang mananalo? Siguro, higit pa sa 50% yan dahil sa pagkapanalo ni Gwendolyn Ruey sa London, England noong 2011.
tawag pansin ng kanyang victory. And so now we have caught the attention of the world and the Miss World organization. And they're watching the Philippines. Ano po yung stand ninyo dun sa pagkakaroon ng transgender candidate sa Miss World? Yung Miss World ay hindi nila sinagot yung issue na yon. No official statement was released by Miss World, therefore it is a non-issue to them. It does not deserve any comment. So we follow. Okay. I gather mula sa reaction mo, hindi ka natutuwa. Hindi dapat haluin ng transgender sa natural-born female. Ano po yung alas ni Miss Queenie Rich? Ngayong siya na yung representante natin sa Miss World. What do you think is her edge? First of all, she's always winning the best in swimsuit. At importante yun sa Miss World. Importante yun. Kasi meron silang best in swimsuit competition. Meron din silang best in talent. So, Queenie, you want to show your talent? Oh, you're the one! Then, sige nga! Okay, go. May ganyan tayo sa talentadong Pinoy. Miss Cory Quirino, maraming salamat. Maraming salamat. And to our winners of Miss World Philippines, Congratulations. Thank you. And good luck. Dokumentado Picture of the Week. Dalawang headlines sabay lumabas, magkasalungat ang sinasabi, pero parehong tama. Paano nangyari yon? Sa headlines ng Philippine Star, mga Chinese fishing boats ang sinasabing pinulaw. Mga Chinese government vessels naman ang tinutukoy ng Inquirer at hindi sila umalis ng Scarborough Shoal at wala silang balak umalis. Mas mabigat ang sinasabi ng Inquirer dahil ano ngayon kung nag-pull out na ang mga mangingisda ng China kung nandun pa rin naman ang barko ng gobyerno nila. Patrick Paez po, Dokumentado.